Bago tayo musad mga kabombo sa iba pang malalaking balita sa Pilipinas, dakuan muna natin ang lugar dyan sa gitnang silangan. Unahin natin mga kabombo itong mga pangyayari ho dyan dahil itong nakalipas na mga sandali ay iniulat ho natin kanina yung tungkol sa pag-atake ng Amerika at Israel doon sa Iran at meron ding pagganti ang panig ho ng Iran. Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon mula sa Israel ay makakausap po natin si Binibining LB Preguha, ang atin hong Bombo International News Correspondent sa Israel. Magandang gabi po ang aming pagbati mula sa Pilipinas. Kumusta po kayo? Ano bang oras dyan sa Israel sa mga sandaling ito, Bombo LB? Good afternoon, sir. Mga 12 in the noon. Okay. Kami ho ay napatawag, makikibalita ho kami sa sitwasyon dyan dahil ang karakteristik nitong Iran, kapag inatake sila ay gumaganti. How about ho ngayon? Kumusta ang inyong sitwasyon sa mga nakalipas na oras? Dito po sa Tel Aviv, sir, okay naman. Ngayon lang na, na naman yung Tel Aviv, ngayong oras lang to, na 12 in the afternoon, inatake nila ang Tel Aviv. Kaya ngayon lang, grabe yung sabog. Tapos, doon sila tumitira sa south, sa Haifa, sa Ashdod. Yun ang tinitira nila sa Bethlehem, Jerusalem. Kaninang umaga pa, mga alas 8 na ata sila nag-start hanggang ngayon. Kung ikukumpara ho natin ito sa mga naunang mga pag-atake, ito ba ay batay ho dun sa inyong nararamdaman dyan sapagkat initially, minsan gumagamit ho sila ng mga small rockets. How about ngayon? Batay ho sa inyong, yung natatanggap din ho ninyong mga alert messages. Ano ho ba ang nangyayari na pag-atake ng Iran mula po dyan sa inyong kinalalagyan? Sa ngayon, sir, parang hindi masyado malakas kasi hindi sila gumagamit ng drone eh. Yun ang pinakamalakas yung nakaraan na ginagamit nilang drone. Yun ang pinaka nakakatakot pag drone ang ginamit ng Iran. Pero ngayon, parang wala ata, mahina yung sabog ng Iran. So, kayang-kaya ng Israel. Ang akin hong katandem dito si Bombo Everly Rico, may ilang katanungan din po para sa inyo, Bombo LB. Balikan ko lamang po Bombo LV, itong prior itong pag-atake, meron bang mga inilabas na warning coming from the Israel government dito sa inilunsad na pag-atake nila doon sa Iran? Kasi nga expected talaga na magkakaroon ng retaliation coming from the Iran. Meron bang mga paunang hakbang na ginawa ang Israel government? Yes po ma'am, nakaraang linggo pa sa kahapon at saka sinabihan din na nag-ano na rin sila ng balita kagabi na ang IDF na mag-aatake ang Israel sa Iran or ang Iran sa Israel. So kaya kami handang-handa na kami dito kasi bago naman umatake ang kalaban o ang Israel, nagsasabi na po ang IDF na magtago sa bomb shelter at saka mag-ingat. Yun po ang pinaka-importante lagi nilang sinasabi. At saka magbantay lagi sa cellphone na alert. Alright. As of now po ba, may mga continuous po ba yung natatanggap po ninyong warning para po doon sa kung sakali, kapag mayroon nga pong nadidetect po ng mga missiles coming from the Iran, meron po ba kayong natatanggap po ng mga warnings? Yes po ma'am, oras-oras po ito. Kaya nga hindi makaano yung cellphone ko kasi sa sobrang ingay. Ang lakas kasi ng alert niya, yung sound niya, yung as in grabe, pag tumunog siya. Pag alam mo na kung saan titira yung lugar na titirahin ng Iran, doon siya tumutunog. Lumalabas yung lugar kung saan pupunta yung rocket. Alright, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat po, Bombo LB, at mag-ingat po kayo dyan. Kami muling makikipag-ugnayan sa inyo sa oras na magkaroon ho ng mga development. Maraming salamat po muli. Thank you po, sir. Thank you, ma'am. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, isunod natin ang isa pang panayam ho natin. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime,
anywhere.